Okay guys, nung nag-apply ako papunta dito ng Canada, no, sabi ng kaibigan ko na nag-refer sa aking agent, sabi niya sa akin, kasama ko sa work, Wilson, mag-apply tayo ng Canada pero wag ka munang magsabi-sabi, wag mo na itong ipagkalat kasi hindi pa to sigurado. Yung kausap natin na tao ay hindi natin kilala. So, through email transaction, through Western Union, ang payment, wala kaming hawak na ebidensya kung totoo o scammer ba talaga yung taong nag-recruit o nagtulong sa amin papunta dito ng Canada. So, habang nag-antay kami, hindi natin maiwasan talaga kasi nung panahon na yon ay wala pang computer, wala pa akong laptop, wala pang cellphone, hindi pa usong cellphone na may data noon. So, wala akong laptop noon, nanghihiram muna ako ng laptop nakigamit lang ako ng laptop sa aking kasama sa work. So minsan napansin na niya na bakit lagi akong nakigamit sa kanyang laptop kasi nagche-check ako ng email, nagre-reply ako ng email sa aking agent na dito sa Canada. Tapos nung pinilit niya akong sabihin anong ginagawa ko sa bakit ko laging nagche-check ng email. So dahil nakigamit na ako sa laptop, binahagi ko sa kanya na ito nag-apply kami na Canada pero walang kasiguraduhan to, hindi namin kilala yung taong nagtulong sa amin, ni-refer lang din to. Ngayon, nung itong may-ari ng laptop nagmaritisan doon sa mga kasamahan namin sa work na ito nag-apply daw sa si Wilson, ganito ganyan, magbabayad sila ng ganito nga pera, tapos yan, nagkalat, hindi na iwasan, kumalat sa buong barracks o kumalat sa buong company namin na nag-apply. So yun, naglabasan tuloy yung mga panghuhusga. Naglabasan tuloy yung, ay naku, maniwala ka dyan, hindi nyo kilala yung tao, paano kayo siguro nga totoo yan or hindi yan, or legit yan, fake yan, kasi ganito, ang daming mga negative. Pero dahil parang para sa amin, yung kaibigan ko na kasama ko sa pag-apply dito sa Canada, para sa amin ay sugal. Kung maloko man tayo, okay lang kasi at least na may naumpisahan tayo, pero kung legit man to, mas maganda. So yun ang usapan namin, win or loss. Ang usapan namin ay win or loss. Maloko man tayo or hindi, ituloy natin to. Kasi nung panahon na yun ay kasagsagan ng mga papunta dito ng Canada. Habang tumatagal, umabot ng 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan, wala siyang nahanap na employer sa akin. Tapos, sabi ng agent ko, Wilson, yung experience mo as housekeeping attendant o room attendant sa isang hotel ay hindi pa wala pa kong employer na nahanap sa ngayon. Kung mayroon ka sanang experience sa cook or sa dealer ng casino, ay talagang mayroon na akong nakausap na employer na mag-hire sa iyo sana kung ikaw ay mayroon kang experience na bilang isang cook or isang dealer ng casino. Dahil wala akong experience, yung kaibigan ko, sinabayhan ko, baka gusto mong mag-apply ni isang cook kasi cook naman siya pero walang naniniwala dahil ako mismo ay hindi pa nakaalis tapos magre-refer pa ako, di ba? Make sense naman. So, habang tumatagal, ang dami naming naririnig na ay nako, na ano na yan, na fake na yan, na scam na yan, nagbayad na yan ng $500, wala na yan kasi ganito. Kasi matagal nakahanap ang aking agent ng employer para sa akin. Kasi ang sabi ko sa kanya, kasi sa agent, hanapan mo ako ng employer na nasa Calgary or nasa Alberta. Kasi yun ang advice ng aking kaibigan sa Canada, dito sa Toronto, na kung maghanap ka ng employer, kung gusto kang pumunta dito ng Canada, i-priority ang Alberta. Kasi ang Alberta ang mas maraming trabaho kaysa dito sa Ontario. Yun ang sabi niya. Kaya ang sabi ko sa agent, kahit matagal, kahit umabot ng 1 year, basta trabaho na doon sa Alberta. Calgary, Edmonton, Lethbridge, para basta Alberta, ang sabi ko.
To make the story short, habang tumatagal, ang dami naming naririnig, mga mga negative comments sa mga kasamahan sa work. Baka daw na-scam na kami dahil hindi kami natuloy, mga ganon. Hanggang after 1 year, umabot siya ng mga 1 year at 3 months or mga ganon siguro, hanggang nag-reply na yung yung agent ko, nagbigay na siya ng contract at LMIA at nagpaalam na ako sa hotel, sa trabaho ko, sa company, na magre-resign kasi i-process ko na yung aking visa, no, doon sa Pilipinas. Saka pa sila naniniwala na totoo yung in-applyan namin papunta Canada. Pagdating dito namin sa Canada, daming mga messages. Paano makapunta dyan? Tulungan mo naman kami. Sana naniwala ako sa iyo noon. Sana sumama ako sa inyo noon. Ang dami ng mga message na magpatulong, paano mag-apply. Pero sad to say, na nung panahon na yon ay hindi na nag-asikaso ng hindi na tumulong yung agent namin dahil naloko din siya sa mga Pilipino. So Pilipino din ang tinulungan niya, Pilipino din ang nagloko sa kanya. Kaya hindi na siya, mula noon, hindi na siya nagtumutulong, hindi na siya nagre-recruit, hindi na siya tumutulong maghanap ng employer sa mga Pilipino. So yun ang istorya yun ang kwento ng aking pag-apply dito sa Canada. Kaya masasabi ko na kung mayroon mang plano ang isang tao, dapat suportahan mo, huwag mong batikusin. Kasi hindi na ko yung success ng isang tao na yan, baka sakali siya pang makatulong sa iyo kung may pangangailangan ka.